Isang magandang araw mga kababayan. Nagbabalik muli ang inyong lingkod, Sir Coop, no? Mga retiradong pulis, general at iba't ibang opisyal ng ating gobyerno mga kababayan, sanib puwersa dahil ayaw na nila sa korupsyon mga kababayan. Matapos nga no na nagsabi ito presidente natin na I will shut down everything. Abay, ultimo, ang mamamayang Pilipino ay napapaisip kung ano nga ba ang ibig sabihin niya ng I will shut down everything. Nako, mga kabayan Kasi kung ako, palagay ko, baka nga no, may gagawing kahibangan itong si Ngagba patungkol diyan sa kanyang statement na yan. May iba nga na baka lang daw mag-martial law na naman itong si Ngagba mga bayan dahil sinasabi niyang shutdown means ipasara ang gobyerno. Ipasara ang bansang Pilipinas natin at hindi na sila magtrabaho. Ganun po ba? Kasi hindi natin na kung ano talaga yung gusto niyang ipalabas diyan sa statement niya na I will shut down everything. So after nung mailabas yung balita na yan, samot-sari reaction po ito mga retirado nating mga pulis, mga sundalo, dahil dyan ngayon sa nangyayari sa bansa natin. Isipin nyo mga bayan, ang sabi ng mga retiradong general na to, grabe ang talamak, no? Lantaran, harap-harapan, itong nangyayaring korupsyon, bagkus, wala pa rin silang inaamin at ayaw nila talagang aminin yan kasi mahuhuli man sila. Pero, ang panahon at ang mga congressman naman po ay binisto na yan po ang nangyayari ngayon sa budget sa Pilipinas. Sabi ng mga retiradong general, sila na nga itong gobyerno, sila na yung nag-control sa budget, sila pa yung nangongontrata, sila pa yung nagtatrabaho dyan. Lantara na talaga itong korupsyon na to. Parang may pinatamaan yata kasi alam niyo naman, meron tayong mga politiko dyan na nangungontrata nga, no? Talagang nasa kanila na ang lahat, no? Yung pera ng bayan, pati yung proyekto, pati yung nananalo sa bidding, kung sino yung mananalo sa bidding, makakuha ng bid, yung award of bids, di ba? Grabe yan mga kabayan, kaya diyan natin makikita na masyado nilang ginagamit ang pondo ng bansang Pilipinas dahil sa kanilang mga kanya-kanyang interest. Eto na po mga bayan panoorin natin itong balita na galing sa SMNI para magkaroon tayo ng idea kung bakit nangyayari yan. Kasi makaraan ng mga ilang buwan, mga kabayan alam natin, marami pong naglabas ng kanilang mga open letter. Yung mga retired general, lalong-lalo na yun si Brigadier General De Leon. Talagang galit na galit siya at talagang tinawag pa nga na coward itong si Bronner mga kabayan. Kasi nga, talagang lantaran na ang korupsyon. Marami na nga nagagalit na mga retiradong mga general, mga military, police, lahat na kasi kita naman talaga nila na kahit wala silang sinasabi, hindi nila inaamin, pero yung budget na yan sa 2025 is talagang totoo ang sinabi ni Tatay Digong na invalid yan kasi maraming blanco. Eto na po ang video. Binasag na ng mga miyembro ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated ang kanilang katahimikan sa gitna na rin ng mga isyu ng korupsyon sa Marcos Jr. administration. Si MJ Mondihar sa report. No, we shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Destabilization o pagpapabagsak sa gobyerno para kay Marcos Jr. ang mga komunikasyon ngayon sa 2025 BICAM report ng pambansang pondo na kanyang pinirmahan. Nauna na lang itinanggi ng Pangulo na may mga blankong items sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Pero hindi nga GAA ang kinikusyon ng kanyang mga kritiko, kundi ang mga blankong items sa BICAM report
o ang final version ng budget bill. Ilang araw matapos ang komento ni Marcos Jr. ay lumitaw sa isang news forum sa San Juan City ang pamunuan ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated, produkto ng natatanging institusyon sa Pilipinas na pinagmumulan ng mga lider at general sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at iba pang uniform agencies. Mga dating general at opisyal na hindi na matiis ang grabing korupsyon ng kasalukuyang gobyerno. We voted to remain silent on these issues. However, nung General Assembly namin, nung January 25, the General Assembly voted that the PMAAA will go against corruption. Numero 1 sa puna ng retired officials ang korupsyon sa infrastructure programs ng pamahalaan. Mga pondong hindi raw nalalagay sa tunay na mga proyekto at binubulsa lamang ng ilang pamilya. Parang napakasakit na sila nagkokontrol ng budget, sila ang kontrata, sila pa rin ang subcontractor, and sila pa rin ang supplier. Ayon kay General Gonzales, matindi ang korupsyon ngayon kumpara sa mga nagdaang administrasyon, bagay na hindi nila kayang matiis dahil tinatawag ang kanilang pansin ng taong bayan. Bulgar na ngayon talagang open. Mahigit sa 11,000 ang mga miyembro ng PMAAA, kasama na ang mga nasa active duty. Patuloy namang magmamasid ang mga kabalyero sa takbo ng kasalukuyang gobyerno at kung may pag-asa pa bang madala sa pakiusap ang mga nakaupo na iwasto ang mga kamalian sa kanilang pamamahala. Pero kung sakaling hindi, Alam nyo, lahat naman tao yung patience is their limit. And if they see that the general public is really talagang napuno na, I think you have already experienced it in several occasions. Thank you, sir. The armed forces, the military, will protect the people. O di ba? Yung patama na sinabi ng isang retired police or military doon sa ginanap nilang assembly, no, sa lahat po ng alumni, posible 'yon, no? Na feeling ko parang si Saldico yata ang pinatamaan doon. Kasi alam niyo naman yung buhaya na 'yan. Aangkinin niya lahat, makuha lamang ang kontrata ng gobyerno. Gusto niya, congressman na siya, may pondo pa siya, gusto niya makuha lahat yung mga kontrata or proyekto. Kasi nga, nangungontrata yan. Negosyante yung buhaya na yan. Ang gusto niya, lahat ng mga nagkakaroon ng bidding, sa kanya lahat ma-award. O dyan kay Saldico. Ngayon, nasaan si Saldico? Wala, andun lang. Paupo-upo. Nanonood ng balita. Kasi nga, safe na siya. Matapos siguro pinirmahan yung appropriations ng BICAM, ngayon, baka lang di umano, kunwari na nagkaroon ng health problem. O hanggang dito na lamang mga bayan. Huwag nating kalimutan, marapit na po yung eleksyon. Both PDP. Isalin nyo din si Pastor Kibuloy, Vic Rodriguez, at sa lahat po ng PDP, mga kabayan. Magsama-sama tayo at iwag nyo pong kalimutan din ito mga party list na kaanib ng mga Duterte. Andyan po yung PPP, nandyan po yung Ipanaw Sambayan ng party list, at nandyan din po yung Duterte Youth Party List, mga kabayan. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat and God bless us all. Bye!